Binasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal, kayo'y diring giniya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig, at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis. Pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog, magliliwanag ang buwan na 6 araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo, parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kaybuti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala. Isa-isang tinatawag yaong ngalang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Finally, Advento na naman, bago na po itong liturgical year sa atin. At sa mga ilan sa atin nag-aabang-abang na ng simbang gabi, ilang araw na lang po, naamoy niyo na ba ang puto-bongbong sa inyong paligid, no? Yung atin pong pinaghahandaang mga simbang gabi, o kaya Misa de Gallo, no? Handa na ba kayong magpuyat? No? Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito sa ating Ebanghelyo at pong narinig ang magandang mensahe. Sabi niya, maraming aanihin, pero konti ang mag-aani. No? The harvest is great, but the laborers are few. Send to the master of the vineyard na nawa marami pang ipadala upang pong tumulong doon po sa pag-aani. Mga minamahal, madalas atin pong sinasabi, hindi po ba na ang Panginoon ay makapangyarihan. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa kanyang mga kamay, ang lahat ng bagay ay posible. At tunay nga, itong mga nakaraang buwan,
sa napakaraming mga himala natin narinig na ginawa ng Panginoon, ang pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa libu-libong tao, pagpapalaya sa masamang espiritu, ang paglakad sa tubig, ang pagpapayapa sa masamang panahon. Lahat nila ba kayang-kayang gawin ng ating Panginoon? Gayunpaman, marahil magtataka tayo, Lord, akala ko ba kaya mong gawin ng lahat? Bakit ngayon naghahanap ka ng katulong? Bakit kailangan pang tutulong mag-ani sa ating paligid? Akala ko ba kaya mong gawin ang lahat ng bagay? Mga minamahal, ngayong araw pong ito, ang Panginoon nagpapala sa atin. Totoo po, kayang-kaya niyang alagaan po ang tao sa kanyang sariling kapangyarihan. Kayang-kaya niyang gawin iyon dahil walang hindi mapangyayari ang Diyos. Gayunpaman, hangad ng Diyos, tayo po ay makilahok. Alagaan din natin ang ating kapwa. Tunay nga, madalas po, God will provide a lot of good things sa sangnilikha. Marami po siyang mga blessings, no? Katunayan po, yung araw, pagsikat ng araw, yung ulan, kahit pa nga po yung mga tumutubong halaman, yung mga puno pong may prutas, no? Lahat ng ito, blessings na galing sa Diyos. Gayunpaman, kahit po maraming blessings na galing sa Diyos, kung may mga taong ayaw magbahagi ng blessings na ito na galing naman sa Diyos, gayon din naman, marami pa rin mga taong kukulangin. Marami pa rin taong naghihirap at nagugutom. Kung kaya nga po, totoo, kayang gawin ng Diyos ang lahat. Kayang-kayang alagaan ng Diyos ang mga tao. Pero ang tanong, tayo ba? Nag-aalagaan ba tayo? Ang ating bang kapwa, ating bang tinutulungan? Hangad niya, ma-involve tayo. Hindi sapat na ikaw po ay nag-pray lang for blessings. Ang gusto ng Diyos, as you pray for more blessings, you also help and extend your helping hand to people around you. Nang sa gayon, alam niya, ang lahat ng blessing na kanyang binubuhos sa mundo ay hindi lang napupunta sa bulsa ng iilan. Hindi lang po nabubulok sa bodega ng iilan. Kung hindi marami, lahat ay naikinabang. Ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos hangad niyang magtawag pa ng mga katulong, mga kasama sa gawain po ng papahayag ng mabuting balita. Mga minamahal, tayo, ikaw, natawag ka. Nawa tayo po ay maging makibahagi para ang mundo ay alagaan. Minsan, may mga tao po na nagtatanong sa kanilang mga sarili. Kahit pa nga sila po ay nahihiyang magtanong, sabi nga, they are embarrassed, no? Baka sabihin, baka ako'y nagkakasala. But some people would say, Lord, akala ko ba makapangyarihan ka? Bakit ang daming taong gutom? Bakit ang daming taong nahihirap? Maraming taong silang ang kailang buhay ay nakaawa, no? Lord, bakit mo hinahayaan ang mga taong itong mahirapan at magdusa? Para ba ang ating tinuturo, Lord, ikaw ang may kasalanan ng paghihirap ng sangkatauhan? When in fact, mga minamahal, sabi ng Diyos, ikaw ang aking kamay. Ikaw ang aking paa. Ikaw ang aking tenga, ang aking mga mata. Sa pamamagitan mo ang hangad ko, ang aking presensya at ang aking pagkapala ay makarating sa kanila. Kung ako nga tanungin mo kung anong ginagawa ko bilang Diyos, ang tanong ko sa iyo, ano ang ginagawa mo bilang taong pinagpapala ko? Ano ang ginagawa mo matapos na mabigyan kita ng buhay, no? Ng araw, ng ulan, ng pagkain, ng lakas? Ano ba ang iyong ikino-contribute sa iyong lipunan? Baka naman, madalas, tayo po ay sisi ng sisi sa ibang tao. Walang ginagawa. Pero tayo naman, wala rin pa tayong naitutulong sa ating kapwa. Mga minamahal, ang Panginoon po, totoo, inaalagaan palagi ang sangkatauhan. Pero bakit parang kulang pa rin ang blessing? Marahil hindi tayo nag-aalaga sa ating kapwa. Nawa po, sa araw na ito, as we prepare po, no, for the day of Christmas, kung saan po
tayo napaalahanan, God gave us the greatest gift of all, the gift of His Son. Nawa tayo din mapaalahan ng magbigay ng gifts ng tulong sa atin pong kapwa, lalo na ang mga nangailangan. Let us be God's hands and feet and mouth and ears. Let us be God's presence to our brothers and sisters. Hayaan niyo pong i-bless ko po kayo. Kayo po ay yumuko as I pray over you. Na tunay nga, lalo pa kayong pagpalain ng ating Panginoon at sa pamamagitan ninyo, magbahagi at makatulong tayo sa ating kapwa. Panginoon, kayo pong lahat, patuloy na nagpapasalamat sa napakaraming biyayang iyong binibigay sa amin, lalo pa nga sa biyaya ng buhay, ng kalusugan. Panginoon, kayo po'y patuloy na madalangin sa iyo ng iyong patuloy na pagtatangkilik, pagsuporta, pag-bless po sa amin, material at spiritual na bagay. Nawa Panginoon, ang mga blessing na ito ay huwag makalimutang ito'y iyong nabahagi sa amin nang sa gayon kami din ay makapagbahagi sa aming kapwa. Nawa makilahok kami sa gawain po sa iyong ubasan upang kami din ay makatulong sa aming mga kapwang nangailangan, lalo pa nga ang mga nawalan ng pag-asa sa buhay. Ngayong Kapaskuhan, bless us Lord, that we also become a blessing to other people. Itong lahat po ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Panginoong nababuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.